Isang pamilyar at nakakapagod na eksena araw-araw. Ang walang katapusang traffic sa EDSA tuwing rush hour. Isipin mo ang isang super ngibni na nagbibilang ang kanyang barya pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw. Ang masakit na katotohanan, ang malaking bahagi ng kanyang kinita ay lalamunin lamang ng pagpapakarga ng krudo. Nararamdaman natin ang bigat nito sa bawat patak gasolina na pumapasok sa ating mga sasakyan. Isang pasanin na tila ba walang katapusan at patuloy na bumibigat sa bulsanga bawat ordinaryong Pilipino na lumalaban para sa pang-araw-araw na buhay. Madalas, kapag nakikita natin ang mga numero sa presyuhan ng gasolina na patuloy na tumataas linggo-linggo, ang unang reaksyon natin ay mahanap ngang masisisi. Tinuturo natin ang gobyerno, ang pangkalahatang implasyon, o kaya naman ay ang nga lokal na kumpanyang langis. Nakakaramdam tayong galit at pagkabigo dahil tila ba wala tayong kontrol sa sitwasyon, subalit, ang pag-unawa sa tunay na dahilan ay nangangailangan ng pagtingin ng mas malayo sa ating mga lokal na gasolinahan. Ang manumerong ito ay manifestasyon lamang ng isang mas malaking puwersa na hindi natin nakikita. Narito ang isang mapait at nakakagulat na katotohanan. Ang kamay na totoong kumukuha ng pera mula sa iyong bulsa araw-araw ay hindi matatakpuan sa Maynila. Ito ay nasa layong higit sa 7,000 kilometro sa isang makitit na anyong tubig na naipit sa gitna ng mainit na disyerto sa gitnang silangan. Doon, sa napakalayong lugar na iyon, dinidikta ang presyo ngang halos lahat ng bagay sa ating buhay. Mula sa pamasahe mo sa jeepney papuntang trabaho, hanggang sa presyong ulam na adobo na inihahain mo sa iyong pamilya tuwing gabi. Lahat ay konektado sa iisang malayong punto. Upang lubos na maunawaan kung bakit ganito ang sitwasyon, kailangan nating basagin ang ilusyon ng ating pagsasarili. Madalas nating isipin na ang langis ay isang ordinaryong produkto na palaging nariyan kapag kailangan natin. Ngunit ang totoo, ang buong mundo ay tumatakbo sa isang napakakumplikado at saradong sistema ng sirkulasyon kung saan ang langis ang nagsisilbing mismong dugo na nagbibigay buhay dito. Kapag ang daloy ng dugong ito ay naantala, ang buong pandaigdigang ekonomiya ay makakaranas ng matinding paghihirap na direktang abot sa ating mga sariling tahanan. Dito pumapasok ang napakahalagang konsepto nga tinatawag na geopolitical choke points o makritikal na daanan ngang kalakalan. Isipin mo ang isang malaking siyudad na may daan-daang maliliit na kalsada, ngunit lahat ng sasakyan ay kailangang dumaan sa iisang maliit na tulay upang makatawid sa kabilang ibayo. Kung ang tulay na iyon ay masira o makaroon ng aberya, ang buong siyudad ay mapaparalisa. Ganito rin eksakto kung paano gumagana ang ating pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng mga makikitit na daanan sa karagatan na nakokonekta sa mga kontinenteng mundo. Ang pinakamahalaga at pinakapanganib sa lahat ng mga daanang ito ay ang kipot ng Hormuz. Ito ang itinuturing na pinakakritikal na choke point sa buong mundo. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga bansang Iran at Oman, nagsisilbing nag-isang lagusan mula sa Persian Gulf patungo sa malawak na karagatan. Ang makitit na anyong tubig na ito ang nag-uunay sa mga pinakamalalaking pinakukunan ngang langis sa gitnang silangan patungo sa mga bansang uhaw sa enerhiya, lalo na sa rehiyon ngang Asya. Ito ang tunay na sentro ngang kapangyarihan sa industriyang langis at enerhiya sa buong daigdig. Kung susurin natin ang heograpiya nito, ang kipot ng Hormuz ay lubhang napakaliit para sa napakalaking papel na ginagampanan nito. Sa pinakamakitit nitong bahagi, ito ay may lapat lamang na humigit kumulang 33 kilometro. Ngunit ang mas nakakabahala, ang mismong malalim na bahagi na ligtas daanan ng higanteng barkong nakdadala ng langis ay may lapat lamang na 3 kilometro para sa bawat direksyon. Ito ay katumbas lamang ng habangang ilang malalaking tulay na pinagsama-sama. Isang napakalit na espasyo para sa napakalaking daming pandaigdigang kalakalan. Sa makitit na daanang ito dumadaan ang tinatawag na Very Large Crude Carriers o VLCCs. Ang nga ito ay madambuhalang barko na kasing laki ng mga skyscraper na puno ng milyon-milyong bariles ng langis. Dahil sa kakapusan ng espasyo sa kipot ng Hormuz, ang mga barkong ito ay kailangang mag-navigate ng buong pag-iingat na parang nag-unahang dumaan sa butas ng karayom. Ang anumang pagkakamali sa pag-navigate o anumang pisikal na hadlang sa daanan
ay maaring magdulot ng isang matinding sakuna na may malawakang epekto sa supply chain and enerhiya ang buong mundo. Ang numero ay sadyang nakakagulat at nagpapakitang tunay na bigat ng sitwasyon. Araw-araw, humigit kumulang 21 milyong bariles ng langis ang dumadaan sa makitit na kipot na ito. Ang halagang ito ay kumakatawan sa 20 hanggang 30% ng kabuwang langis na kinokonsumo ng buong mundo araw-araw. Ibig sabihin, halos isa sa bawat 4 na patang gasolina na sinusunog ng sangkatauhan ay dumaan sa kipot ng Hormuz. Kung walang daloy mula rito, ang mga makinangang pandaigdigang industriya ay unti-unting titigil sa pag-andar at tuluyang mamamatay. Hindi lamang langis ang nakasalalay sa daanang ito. Bukod sa krudo, napakalaking bahagi rin ng global na supplying liquefied natural gas o LNG ang naglalakbay sa kipot ng Hormuz. Halos 1/5 kabuuang supply ng LNG sa buong mundo ang dumaraan dito. Ang LNG ay isang napakahalagang sangkap upang mapatakbo ang mga planta ng kuryente sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Asya. Ang pahintong daloy nito ay hindi lamang magpapataas ng presyo ng pamasahe, kundi magdudulot din ng malawakang kakulangan sa supply ng kuryente na magpapadilim sa maraming bansa. Upang mas madaling maintindihan, maari nating ihalintulad ang kipot ng Hormuz sa jugular vein o ang pangunahing ugat salig ng ating pandaigdigang ekonomiya. Kung ang Suez Canal sa Egypt ay isang shortcut o mabilis na daan upang makatipid sa oras ng paglalakbay, ang Hormuz naman ay ang kaisa-isang lagusan na walang alternatibo. Walang ibang paraan para ilabas ang langis. Kung sakaling masakal ang ugat na ito, ang buong katawan ng pandaigdigang kalakalan ay mawawalan ng oksigen at unti-unting manghihina hanggang sa bumaksak ang buong sistema na umaasa sa enerhiyang ito. Ang mga pinakamalalaking bansa na nag-export NG langis tulad NG Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates at Iraq ay lubos na nakadepende sa kipot na ito. Kapag gusto nilang ibenta ang kanilang itim na ginto sa Asya, na siyang itinuturing na pinakamalaking pabrika ng mundo, wala silang ibang pagpipilian kundi ang dumaan sa Hormuz, walang ibang ruta, walang ibang karagatan, at walang sapat na dami nga pipeline sa lupa na kayang humalili sa kapasidad na kipot na ito. Ang kanilang buong ekonomiya ay nakasabit sa isang napakaliit na espasyo sa mapanggitnang silangan. Ngunit ang tunay na problema ay hindi lamang ang heografiya. Ito ay ang matinding tensyon sa politika. Ang kipot ng Hormuz ay isang literal na geopolitical time bomb na nag-aantay na sumabog. Ang patuloy na presensya ng militar ng Estados Unidos, partikular ang kanilang Fifth Fleet, at ang paulit-ulit na pagbabanta ng Iran na isasara ang kipot ay lumilihang ang isang napakadelikadong sitwasyon. Ang dalawang makalabang pwersang ito ay nagbabantayan sa isang napakalit na lugar kung saan ang isang maling galaw ay maaring mag-umpisa ang digmaan. Sa lugar na ito, hindi na kailangan ng isang malawakang digmaan upang magdulot ng krisis. Anumang maliit na insidente ay sapat na. Isang putok na baril sa dagat, isang pag-hijack o paghuli sa isang barkong pangkalakal, o kahit isang simpleng sismis tungkol sa tumataas na tensyon, ang lahat ng ito ay agad na nagpapadala ng shockwaves sa pandaigdigang merkado. Ang takot at kawalan ng katiyakan ang siyang nagpapagalaw sa mga numero. Ang merkado ay labis na sensitibo sa bawat balita na nanggagaling sa kipot na nagiging sanhing matinding pagbabago sa presyong langis araw-araw. Kapag tumaas ang tensyon sa kipot nga Hormuz, ang unang direktang epekto ay mararamdaman sa industriya ng maritime insurance. Ang makumpanya ng seguro ay agad na nagtataas ng kanilang mga premium sa mga antas na halos hindi na makatuwiran dahil sa matinding panganib na baka pasabugin o kumpiskahin ang mga barko. Ang napakalaking karagdagang gastos na ito para maprotektahan ang barko at ang kargamento nito ay hindi sinasagot ng makumpanya ng langis. Ang gibuong bigate ni gastos sa pangganibi na ito ay direktang ipinapasa sa presyo ni bawat barilis ni gramo krudo na binibili natin. Ngayon, ibalik natin ang ating paningin mula sa malawak na aspetong geopolitics patungo sa ating sariling bakuran. Paano ba eksaktong nakakaapekto ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan sa pang-araw-araw na buhay natin dito sa Pilipinas?
Ang ating bansa ay mayroong isang malaking kahinaan, isang Achilles heel pagdating sa enerhiya. Ang Pilipinas ay nag-import ngang halos buong pangangailangan nito sa langis na umaabot sa higit 70%. Tayo ay ganap na nakadepende sa kung ano ang presyong ididikta ng pandaigdigang merkado at wala tayong kakayahang pumalag. Dahil wala tayong sapat na sariling pinakukunan ng langis, ang ating buong ekonomiya ay nakalantad sa mabiglaang pagbabago ang presyo sa international spot market. Wala tayong kalasak upang protektahan ang ating sarili mula sa mga panlabas na shock kapag nakaroon ng tensyon sa kipot ng Hormuz at tumaas ang presyong krudo. Wala tayong ibang magagawa kundi ang tanggapin ang mataas na presyo at bayaran ito. Sabi nga sa isang kasabihan sa ekonomiya, kapag ang Hormuz ay bumahing dahil sa tensyon, ang buong ekonomiya ngang Pilipinas ay siguradong makakaranas ngang matinding sipon. Ang epektong mataas na presyong langis ay hindi lamang natatapos sa sandaling umalis ka sa gasolinahan. Ito ang simula pa lamang ng tinatawag na trickle-down inflation o ang pagapang ng pagtaas ng presyo sa lahat ng sektor. Ang gasolina ay ang pangunahing sangkap sa paggawa at paglipat ng mga produkto. Kapag tumaas ang presyo nito, sumusunod ang lahat. Parang isang domino effect na nagpapabagsak sa purchasing power o halaga ng pera ng bawat mamamayan. Ang bawat sentimo na idinagdag sa presyo ng langis sa gitnang silangan ay may katumbas na pabigat sa ating pamumuhay. Unahin natin ang sektor ng enerhiya at kuryente. Ang malaking bahagi ng supply ng kuryente sa Pilipinas ay nakmumula pa rin sa mga plantang pinapatakbo ng fossil fuels tulad ng coal at langis. Kapag tumaas ang presyo mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, asahan mo na ang halaga na paggawa na kuryente ay automatikong tataas din. Makikita natin ang masakit na realidad na ito sa tuwing bubuksan natin ang ating buwanang bill mula sa Meralco o sa ating mga lokal na kooperatiba. Ang karagdagang singil na ito ay direktang ibinabawas sa budget sana para sa pamilya. Susunod na tinatamaan ng matindi ay ang presyo, ating mga pagkain. Dapat nating tandaan na ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng libu-libong isla. Ang heografiyang ito ay nangangailangan ng isang napakakumplikadong sistema ng transportasyon upang madala ang mga bigas mula sa malalayong sakahan sa probinsya patungo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kailangan ng mga truck upang may biyahe ang mga isda at iba pang kalakal sa pagitan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kailangan natin ng mga barko at roro. Lahat ng mga sasakyang ito ay matakaw sa diesel at gasolina. Kapag tumaas ang presyo ng diesel dahil sa gulo sa kipot ng Hormuz, automatikong tumataas din ang gastos sa logistics at transportasyon ng mga produkto. Ang nga magsasaka, mangingisda, at mga negosyante ay walang ibang pagpipilian kundi ipasa ang karagdagang gastos na ito sa presyong kanilang nga ibinebenta. Sa huli, ang ordinaryong consumer na pumupunta sa palengke ang sasalo ng buong bigat ng patong sa presyo. Binabayaran mo ang mahal na pamasahe ng bigas bago pa man ito makarating sa iyong hapagkainan. Ito ang mapait na katotohanan ng ating sistema ng supply ng pagkain. Ang epekto sa supply ng pagkain ay hindi lamang nakikita sa presyo kundi maging sa kalidad. Kapag sobrang mahal ang transportasyon, ang ilang nga magsasaka ay napipilitang bawasan ang kanilang mabiyahe na nagreresulta sa pagkasira ng mga sariwang produkto bago pa man ito makarating sa mga lungsod. Ang kakulangan sa supply dahil sa mahal na biyahe ay lalo pang nagpapataas sa presyo mga natitirang kalakal sa merkado. Isang malupit na siklo na ang pangunahing biktima ay ang mga pamilyang nahihikahos na pilit pinakakasya ang kanilang maliit na budget para sa pagkain. Dito natin makikita ang isang napakasakit na realidad tungkol sa ating mga sahod. Ang pera na kinikita ngang isang ordinaryong manggagawang Pilipino ay mabilis na naubos at nawawalan ng halaga hindi dahil sa siya ay tamad o hindi produktibo sa kanyang trabaho. Ang totu, unti-unting kinakain ang kanyang sahod dahil siya ay sapilitang nagbabayad ng isang hindi nakikitang geopolitical tax. Ito ay ang karagdagang bayarin na ipinapataw sa atin ng mahidwaan, tensyon at mga digmaan na nangyayari sa kabilang bahagi ng mundo na wala naman tayong kinalaman o direktang partisipasyon.
Kung susumahin natin ang lahat ng mga impormasyong ito, malinaw na ang kipot ng Hormuz ay hindi lamang isang maliit at walang kwentang tuldok na asul sa mapa ng heografiya ng Asya. Sa halip, ito ay ang mismong sentrong ng kontrol at ang pangunahing makina na nagdidiktangang antas ng implasyon sa buong mundo. Ang makitit na anyong tubig na ito ay may hawak sa kapalaran ng pandaigdigang presyo nga bilihin. Hanggat ang karamihan sa mga bansa ay nakadepende sa langis, ang kipot na ito ay mananatiling isa sa mga pinakamakapangyarihang lokasyon na nakakaimpluwensa sa ating lahat. Sa pagtingin natin sa hinaharap, nahaharap ang mundo sa isang napakalaking hamon. Habang ang mga bansa, kasama na ang Pilipinas, ay hindi pa ganap na nakakalipat sa paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power, tayo ay mananatiling nakakulong at nakatali sa paggamit ng fossil fuels. Ang mabagal na prosesong itong ng transition ay nangangahulugan na sa susunod na mga dekada, ang ating ekonomiya ay patuloy na magiging vulnerable sa mga panlabas na krisis. Ang ating pag-asa sa langis mula sa labas ay isang kadena na pumipigil sa ating ganap na kalayaan sa ekonomiya. Dahil sa matinding pag-asa natin sa inaangkat na langis, isang mahalagang aral ang dapat nating matutunan sa makabagong panahon, ang seguridad sa enerhiya ay direktang katumbas ng pambansang seguridad, hindi sapat na mayroon tayong malakas na militar. Kailangan din nating tiyakin na mayroon tayong sapat at tuloy-tuloy na supply nga enerhiya upang mapatakbo ang bansa. Ang isang bansang madaling maparalisa ang pagtaas ang presyong langis ay isang bansang madaling pabagsakin. Ang paghahanap nga alternatibong mapagkukunan enerhiya ay hindi lamang isyung kalikasan kunding kaligtasan. Kaya naman, sa susunod na pagkakataon na sumakay kang jeepney at mapansin mong tumaas na naman ang pamasahe o kaya ay magulat ka sa pagtaas ng presyo nga bilihin sa palengke at grocery, huminto ka sandali at mag-isip. Alalahanin mo na ang mundong ating ginagalawan ay mahigpit na pinag-ugnay nga hindi nakikitang sinulit ng kalakalan at diplomasya. Ang mga sinulit na ito, bagamat napakahalaga, ay napakanipis at madaling mapatit. Ang bawat paggalaw sa isang dulongang mundo ay may epekto na umaabot hanggang sa ating mga sariling tahanan dito sa Pilipinas, araw-araw ng walang palya. Ang pag-unawa sa komplikadong batas at larangang geopolitics ay maring hindi direktang makakapagbabasa presyong gasolina sa mga estasyon bukas. Hindi nito mapipigilan ang patuloy na paggalaw NG numero sa Metro NG Crudo. Subalit, ang kaalamang ito ay nagbibigay sa atin ngang kapangyarihan na makita ang mas malaking larawan. Tinutulungan tayo nitong tumigil sa pagpasangang sisisa nga maling tao o institusyon. At sa halip ay ituon ang ating pansin sa tunay na ugat ngang problema. Ang kaalaman ay ang unang hakbang upang makahanap ng nga pangmatagalang solusyon sa krisis na ito. Sa huli, ang layunin natin bilang mga mamayan ay maging mas handa para sa isang mundo na puno ngang mga hindi inaasahang kaganapan at mga pabago-bagong sitwasyon. Kapag alam natin kung paano gumagana ang sistema ngang supply ng langis at ang halaga ngang kipot ng Hormuz, mas madali nating mapapahandaan ang nga epekto ngang implasyon sa ating personal na budget. Mari tayong gumawa ngang mas matalinong desisyon sa pakonsumo ngang enerhiya sa ating mga tahanan at negosyo. Ang pahahanda ay ang ating tanging kalasag laban sa mga krisis na nakmumula sa mga lugar na wala tayong direktang kontrol. Ito ang malalim na katotohanan sa likod ng bawat patak ng gasolina na nakpapagalaw sa ating bansa. Ako ang inyong gabay mula sa Dunong Fact, na patuloy na nagtatanong kung bakit at paano gumagana ang mundong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang videong ito upang mas marami pa tayong mamulat sa mga nakatagong katotohanan ng ating ekonomiya. Dahil sa huli, ang isang mulat at may kaalaman na mamamayan ang pinakamalakas na depensa ang isang bansa laban sa anumang krisis. Hanggang sa muli, patuloy tayong mag-usisa at tuklasin ang mga lihim ng mundo. Maraming salamat!